Sinabi naman ng Department of Justice na wala man sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hindi pa rin ligtas mula sa investigasyon ang nagbitiw na mambabatas. Ayon pa sa DOJ, ipatatawag din ang mga mambabatas sa pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa isang pagdinig sa Senado. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ipatatawag ng Department of Justice sa mga kongresista na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control project. Matapos makausap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga kontratistang sina Sara at Curly kahapon, nais na nilang ma-validate kung totoo bang sangkot ang mga itinuturo ng mga ito. Isasabihin na namin yung mga tao na tinuro nila. Siyempre, we have to validate all the information. But this, ito yung mga... Marami rito yung congressman's, mga congressman's cases. The first congressman na tinuro niya. Hindi idinitalya ni Remulla kung sino-sino ang mga ito, pero matatandaan na may 17 pangalan na binanggit ang mga Diskaya sa naging pagdinig noon sa Senate Blue Ribbon Committee. Handa naman anya ang DOJ na pakinggan ang mga kongresista, pero kung hindi ito sumipot, ay ipasosobpi na ito sa National Bureau of Investigation. Matatandaan naman na isa si Zaldico sa nabanggit na pangalan noon ng mga Diskaya. Dahil wala ito sa bansa, ayon kay Remulla, hindi na sila umaasang uuwi ito, pero hindi pa rin ito ligtas mula sa investigasyon. I don't think so. Hindi mo paparamdam yan. He'll be a fugitive. Hindi ba ganyan talaga pagka may problema ang tao, lumayas? May problema yun. Yun. So far, hindi naman siya fugitive. Pero gano'n na magiging status siya later on. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng DOJ sa International Police Crime Organization o Interpol para sa hiling na Blue Notice laban kay Ko. Samantala, ayon naman sa DOJ, maituturing na walang katulad ang mga kontratistang Diskaya sa modus nila sa panduruga sa mga nakukuha nilang kontrata. Base sa nakuha nilang ebidensya, ang mga Diskaya ay nagpapahiram pa umano ng lisensya para lang makakuha ng mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Kung tutuusin, aabot sa daan-daang bilyong piso ang halaga ng nakulimbat sa gobyerno mula sa mga maanomalyang proyekto. They really hustle their way to get contracts around the whole country. That's why the experience is unique. Walang katulad dito walang katulad ng contractor ng Diskaya. They're a very unique one. Binabalikan naman ng DOJ hindi lang ang mga proyekto mula noong 2022, kundi mula pa noong 2016 hanggang 2025. We're getting down to 2016 to 2025. Inaano namin yan, binabackdate namin lahat yan. Kasi nga, unique nga yung kanilang role eh. Kasi sila lang yung nakapag-contract sa buong Pilipinas. They find the so-called territoriality principle that certain territories are only for certain people. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.